Guys, naka-jacket tayo ngayon. Napapansin nyo, hindi po talaga ako sanay sa jacket. Lagi po daw naka-open dress. Pero ngayon naka-jacket po tayo guys kasi malamig po talaga ang panahon. Sobrang lamig po ngayon guys. So shout out sa jacket ko na Zondrokan. At shout out din po sa aking Hikaw, Quintas at Sing Sing at ang aking bangles ngayon guys. Okay? Available po yan sa ating TikTok shop. Okay, ngayong gabi, may pag-uusapan po tayo no guys, no? Kahit malamig ang panahon, so magbibigay pa rin si Coach Liz ng mga tips. Tips natin ngayon is 5 habit na, so pagpasensyahan nyo na medyo may maingay sa paligid guys, no? So, ang pag-aralan natin ngayon is 5 habit na hindi mo alam na pwedeng magpapayaman sa'yo. So, ano ba yung habit? Ito yung habit, kung sa Bisaya pa, batasan sa tao. Batasan, no? Batasan sa tao, no? Kung sa Metro Manila naman, matatagpuan ang batasan sa Quezon City, okay? Alright, guys. So, ano nga bang habit? Mga habit, ito yung mga rason, mga excuses ng mga tao, mga dahilan, yung mga reklamo nila, yung lahat na lang, busy ako, pag-alokin mo ng negosyo, ay wala akong time dyan, busy ako, wala akong oras, wala akong pera, pero totoo na meron naman talaga, yun nga, habit na nila kasi yung magsasabi ng mga ganyang excuses, mga ganyang dahilan. So, habit na ng Pinoy, yung magsasabing, busy ako, tara, negosyo tayo, tara, invest ka doon, hindi, saka na, kasi busy ako, marami akong ginagawa, di ko linya yan, yung mga ganon. So, yan ang pag-uusapan din ngayon for today's video. Gabi na, no? Guys, medyo nag-post muna tayo kasi medyo maingay yung paligid natin. So, no, habit ng mga tao na kasi yung lagi sinasabi ng bahala na, susunod na lang, busy ako, marami akong ginagawa, o sasabihin, sunod na lang pag meron akong extra money or lagi sinasabing busy, yan. Isa yan sa mga tinatawag nating habit ng mga tao, yung mga dahilan, rason, excuses. So, hindi lang nila alam na yun pala ang nagiging sagabal sa kanilang pag-usad. Okay? Everything that we do in life is habit. Okay? Lahat ng mga ginagawa natin sa buhay is yan ang tinatawag nating habit, guys. So, ito yung habit, guys, na ginagawa mo lagi, paulit na lang, no? Habit is something you do over and over again. Yung paulit mo na ng ginagawa na hindi mo nalaman, yun na pala ang sagabal sa iyong pag-usad sa mga gusto mo sa mga pangarap mo sa buhay. Okay? Tuturo ko ngayon, guys, yung 5 habit na hindi mo alam na pwede mong papayaman sa'yo. Alright, guys, medyo stop tayo, guys, kasi kapag maingay ang paligid, so nag-isip tayo, magpo-post tayo, okay? Post, hindi post sa Facebook, post. Pasensya na, guys. At alam niyo na, Bisaya ang inyong lingkod na si Coach Liz, okay? Okay, guys. Alright, guys. 5 habit na hindi mo alam na pwedeng mapapayaman sa'yo. Una, thinking habit. Ito yung mga positive side that you gonna do. Ito yung mga always nating sinasabi na dapat lagi tayong positive kasi dapat para ang dadalo din sa atin is positive energy, positive blessings din po. So, lagi lang tayong mag-think positive, okay? Growth at saka yung growth mindset, guys. Ano ba yung growth mindset? Continue to grow, dapat mag-move forward ka doon. So, hindi yung mag-stop ka lang doon sa isang bagay, hindi porket meron ka ng ganito or kumikita na yung or okay ka na dun sa isang bagay na nag-generate naman ng income sa okay ka na doon, nag-i-stop ka na doon. Hindi ganon doon. Hindi ganon yun. Dapat mag-explore ka pa, move forward ka pa para yan ang tinatawag nating growth mindset para mas marami ka pang matutunan. Para mas ma-enhance yung utak mo pagdating doon sa mga bagay na ganyan. So, dapat mag-explore ka pa. Hindi ka lang dapat doon mag-stop doon sa source of income na yan. Okay? Yan ang ating pinakauna, ang thinking habit. Okay? Think positive, not negative. So, think positive po tayo, guys. No?
Okay, pangalawa, earning habit. More source of income. Explore parting work or part-time job. Okay, earning habit. Hindi dapat meron kang ipon, hindi lang dapat ipon. So dapat um meron ka pang ibang source of income. Hindi na dapat isa, hindi na dapat ganun. So kung kaya mo namang mag-explore pa, kaya mo pa mag-invest ka guys na. Okay? Okay, para ano, ito yung sinasabi ko noon na sa vlog ko, you must learn to transfer from active income to passive income. Kasi mas maganda kasi yung ating passive income kaysa active income. Kasi ang passive income guys, kahit di na ka trabaho, meron ka pa ring ma-earn na pera. Ang active income naman, magtrabaho ka ngayon, pay ka ngayon. Yun ang active income. So much better po talaga na pag-aralan natin, pasensya na, bulo na ako, pag-aralan natin ang passive income than to active income. Okay? At number 3, spending habit. Spending habit, ito yung nag-iisip bago ka gumastos. Halimbawa, meron kang pera ngayon. So, okay, meron kang 20,000 or 50,000. Okay, nakita mo si kapitbahay na bumili ng motor. Okay. So, ikaw naman, since may pera ka, maipon ka, bumili ka rin ng motor. So, ang tawag doon, nainggit ka doon sa kapitbahay mo na merong ganon. So, ayan ang tinatawag na spending habit. Bago ka gumastos, mag-isip ka muna kung kailangan ba yan. Kung yan bang bagay na yan, nag-generate ba ng income sa'yo, or luho lang ba siya? Or liabilities lang ba siya? Hindi siya assets, kundi liabilities or luho. Kasi hindi siya nag-generate ng income at the end of the day. So, magiging liabilities mo siya. Liabilities in short, luho siya. Okay? Hindi siya assets kasi hindi siya nag-generate ng income. Hindi siya nagbibigay ng income sa'yo. Okay? Bago ka gumastos, mag-isip ka muna kung kailangan ko ba to, need ko ba to, ito ba yung nakakatulong sa amin, ito ba yung source of income, or magkaroon ba ako ng source of income nito. Ayan, think muna guys, mag-isip muna bago ka gumastos, lalo sa mga luho natin sa buhay. Okay? Kasi maraming tentasyon pag may tayong pera guys, maraming pwedeng mangyari na pwede mo siyang bilhin. Kapag wala kang disiplina sa sarili mo, talagang magastos mo siya at magastos mo talaga siya. Okay? Anong goal mo? Anong goal mo sa buhay? Tatanungin kita, ikaw nakikinig ngayon. Tanungin kita, anong goal mo sa buhay? 'Di ba? Gusto mong makaahon sa hirap, gusto mong makaahon sa utang. Pero bakit nangutang ka ulit? 'Di ba? Gusto mong makaahon sa utang. Pero nakabayad ka nga sa utang, nangutang ka ulit. 'Di ba? So mali 'yun. Okay lang mangutang guys kung sa good investment mo siya ginamit. Pero kung uutang ka lang, naipaayos mo yung bahay mo, papagandahin mo yung bahay mo, so saan mo kinuha yung perang yon? Galing sa utang. So ang mangyayari doon, mababaon ka sa utang. Possible pa dyan na yung inutang mo, mas malaki pa ang tubo doon. Diba? So ang mangyayari, mababaon ka sa utang. Lalo na doon kung wala kang ibang source of income. Okay na, kung wala kang trabaho. Kung may trabaho ka man, kung employee ka man, hindi pa rin sapat yun. Okay? Kaya tulad ng sabi ko sa kanina ng pangalawa, earning habit. More how to earn or how to what we call this, paano magkaroon ng source of income, na maraming source of income. Hindi lang dapat isa. Mas maganda 2, 3. Yan. Pero marami kang pipilian. Kung employee ka ngayon, so pag-isipan mo paano maging entrepreneurship, paano mag-invest. Para pagdating ng araw, kung ayaw mo na magtrabaho sa company, so mag-stop ka kasi meron ka ng negosyo, na stable na negosyo. Okay? So, number 4, investing habit. Ito yung bagay na ayaw talaga ng mga Pinoy, yung mag-invest. Kasi ang word kasi na invest, guys, nasa isip nila scam. 'Di ba? Pag word na invest, nasa isip nila scam. Kaya ayaw na mag-invest. Kahit anong paliwanag mo dun sa tao na legit ka, kahit everyday nag-post ka, isa lang din ang isipin nila, scam. Ang isipin nila, pipirahan lang ako niyan.
Hindi ako kumikita niyan, siya lang kumikita niyan kasi siya ang upline ko, siya ang leader ko, siya lang kumikita niyan. Gano'n ang mindset ng ibang tao. Hindi ko nila lahat ha, pero usually yun ang nasa isip nila. Ang investing is scam, which is very wrong mindset. Sobrang mali po yung pag-iisip ng gano'n na ang investing is scam. Depende po yun sa pinag-investan mo. Okay? Meron naman kasi investing guys na scam talaga. So bago ka sumali sa investing na yan, mag-search ka muna. Hello, 2024 na tayo guys. Maraming way na pwede tayong makapag-search. Merong Google, o sabi natin Google, or kayo nang bahala kung anong pag-pronounce dyan. Merong Chrome, merong YouTube, okay? So pwede mag-search kung paano mo siya malaman kung yan ay legit. Alright? We are not investing for today, we're investing for the future. Okay? Hindi lang ngayon. Hindi tayo nag-invest sa ngayon, kundi yung future. Lalo na kung meron tayong pamilya, meron tayong mga anak. So, ang isipin dapat natin guys, hindi lang po ngayon, kundi yung future natin. O yung future ng mga anak natin. Okay? So, papaliwanag ko lang guys ha. Again, balik na naman tayo sa passive income. Ito sinasabi kong investing guys. Ito yung passive income. Okay. Active income, you work, you get paid. Yan ang active income. Tulad ng tindahan. Okay. Isa ito sa pinapaliwanag ko na active income. Kung bukas ka, may perang papasok kasi may bibili. Kung close ka, walang bibili, walang perang papasok. Ito ang natawag na traditional business or active income. And ang passive income naman guys, you stop, you will still get paid. Kahit huminto ka man dyan, meron ka pa rin makukuhang pera. Okay? Katulad sa amin TPC, loading business. Okay, tulad ng TPC loading business guys. Sa mga hindi po nakakaalam, itong TPC namin is passive income po siya. So, kung inyo lang pong talagang i-search, inyo lang po talagang alamin kung ano po yung ang TPC, loading business, hindi lang po siya load. Possible na maging way pa siya para matupad mo yung pangarap mo sa buhay. Okay? At panglima is productivity. Ano ba yan, Pauline? So, ang panglima din guys is productivity habit. Okay? Kung alam nyo yan, kung ano yung productivity, so dapat baguhin nyo yung mindset nyo. Alright, short way lang po yun guys. So yun lamang po guys, kasi nagmamadali po anak ko guys. Medyo gutom na po kami, kakain na po kami. So sa mga hindi po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa aking YouTube channel po, paki-subscribe po guys ha. Tapos sa aking main account sa Lizelle Montes po na Facebook ko. So hindi po nakapag-follow, follow niyo po ako guys, okay? Sa aking YouTube channel naman, Lizelle Palte po, aking YouTube channel na mayroon pa akong kunting followers, kunting subscriber at ilan pa rin po ang videos na aking pinapost about sa business at mga tips. Okay. So I hope guys na ngayong topic natin for today is sana meron tayong natutunan kahit konti. So again, we must learn how to know what is passive income. Okay, yun ang dapat nating pag-aralan ng mabuti guys, yung passive income guys. Kasi hindi naman talaga buong buhay na nandyan tayo sa trabaho na ating nagisnan o ating kung nasaan ka ngayon, kung ikaw employee, kung ikaw OFW, hindi po habang buhay yan. Darating po talaga yung time na mapagod ka, magkasakit ka, magkaedad ka na, possible hindi ka na makapagtrabaho. Okay, possible hindi ka na makabalik sa ibang bansa. Okay, so we must learn how to transfer from active income to passive income. So yun lamang po guys ang ating pag-uusapan ngayon. So next time ulit guys. So magandang gabi po sa atin. So sa mga gusto mag-order po pala nating bangle ngayon guys, ayan, hindi po siya nag-fade, okay? At ating hikaw at pintas po hindi po siya nag-fade. At sit po yan, isang hikaw, pintas at isang singsing. So
Available po yan sa akin TikTok shop guys, okay? Sa mga hindi pa po tipisyan dito, sa mga gusto makatipid sa load, actually guys, ang ano ngayon, GCash ngayon is marami ng problema ang GCash ngayon. Kung ikaw ay isang GCash user, at naglo-load ka galing gamit ang GCash, so much better po na transfer ka to TPC e-loading business ko. So sa mga gusto po mag-TPC po dyan, PM lang po sa akin anytime. 24 online, always 24/7, at lagi po ako nag-a-assist po sa mga gustong magkaroon ng e-loading business. So yun na po guys, good evening po sa ating lahat. Thank you so much po. By the way, I'm Coach Liz, Load Supplier Nationwide. God bless po.